Masayang araw po. Dito ulit tayo sa may rabbit tree at nagsisilid tayo ng bagong deliver na soya sa ating mga drum. May sinusubukan ulit po tayong bagong source ng soya na galing naman sa Cavite. So nag-deliver po sila kagabi. Mainit pa at bagong luto, kaya pinalamig muna namin at ngayon lang nagsisilid. So meron pa naman po tayong ibang stock. May 10 po tayo dito at may 10 pa dun sa ibang lagayan. So good for almost a week po yon. Ang ano ko kasi ay dapat ang stock namin ng soya ay hindi bababa sa pang-5 araw. Kaya po nagpa-deliver na rin ako kahit na meron pa tayong mga stock na gagamitin. So yan po, isisilid natin lahat yung 60 bags sa ating mga drum. At pagkatapos po ay titignan natin kung ilang araw ang itatagal niya na hindi nagbabago ang hitsura o ang amoy. Maganda po ang hitsura ng sapal na ito. So far po, sa mga nakukuha kong sapal, isa sa mas magandang klase ang sapal ng soya. So update ko po kayo pag ginagamit na namin. Kaninang umaga nag-trial kami ng pakain at mabilis naman pong kinain ng ating mga alaga, gawa po ng mabango-bango siya. Yan po, sinampulan ng pure, pinupulot-pulot pa rin po ng ating mga alaga. So dito ulit tayo sa may rabbit tree muna. Ito ang consolidated pen na kukunan ko uli ngayon. At ito na ho ang huling pagkakataon na makikita ninyo na nandito pa yung ating mga biik. At huhulihin na po natin ang mga ito. Iwawalay na. Kita nyo po yung inahin. Nakadapa. Katabi yung kanyang mga biik. Kasi po na self-win na ang mga yan. Yung mga inahin naman po, pag ayaw na magpadede, ganyan po. Dadapa sila, hindi na po makaka-access sa dede ang kanilang mga biik. Kaya talaga pong pwede nang iwalay ang mga biik natin dito. Kaya huhulihin na po namin ang mga ito at ilalagay dun sa ating winning growing area na number 4. Sa susunod na pagpapakita ko po, itong mga biik na ito at yung mga biik doon sa ating second breeding pen na original area na malalaki na rin, ay doon nyo na makikita sa ating winning growing area na number 4. So silipin uli po natin si Kay kung talagang hindi siya naglandi. Ngayon po ay 24 days na po mula nung siya ay makastahan. Kaya kung hindi pa po naglalandi si Kay, ay sure ball na po tayo na buntis na. May laman na ang ating dalagita. Okay? Patingin. Tumalikod, nahihiya. Okay? Patingin sandali. Paano natin malaman? Ayaw pong magpakita. Tatanungin ko na lang po si Mariano mamaya kung hindi pa naglandi uli. Ba? Ang pinakamaganda po talagang test ay timid sa likod. Pag nagstay still po siya, po delikado, hindi gumagalaw. Pero hindi po tumataas yung tenga. So silipin ko lang po ng mabuti. Patayin ko muna ang ating video. Mukhang okay naman po si Kay. Buntis na siguro. Yan po, bilog lang ang kanyang ari. Hindi naman po talagang enlarged. So hopefully po ay talagang tinamaan na siya ni Mario. At ito ang una nating lalabas na 25% Burok, 25% Berkshire,
at 50% native. Kaya po si Mario nga ay iniisip kong itawid dun sa may Sampaloc para yung iba pa nating Q-Black Cross Berkshire ay ganun din po ang maging lahi. At yung malalaki nating inahin doon ay makastahan niya rin na mabigyan po na tayo ng mga biik na 25% durok. So ito naman pong ating mga alaga dito sa may unahan ay iisa pa rin lang po yung sure na nakastahan. Sabi nga kay Mariano, baka hindi niya napansin kasi po mag to 21 days na mula nung makastahan yung nauna. Dapat within that span ay nakapaglandi na rin po yung pangalawa nating dumalaga na ang mga ito po ay QB Cross Berkshire. At yung mga dalawa po nating barako, yung dalawang yon ay pareho pong Pampanga native. Ito naman po ang ating mga dumalaga, ang ating pinakabagong set ng mga breeders. 16 po sila dito sa may likod. Sama-sama. Yan po, dahil dito nalabas ang tubig ng kanilang painuman, kaya basa po ang lupa, mas malamig. Ayun, umpisa ng magtakbuhan. Meron din pong mga nakaipon pala dito at may tulo ang ating giripo. Kailangan po namin ayusin ang aming water system. Sayang po ang tubig. Malakas po ang kanyang pagtagas. So yan po ang ating mga dumalaga na 8 months old. Dahil mga June, July born po ang mga ito. Kaya pwede na po nating isama ang ating bulugan sa kanila. At 8 months old na po sila. Lalaipas pa po ang ilang araw bago maglandi ang iba. Hindi naman po sabay-sabay maglalandi yan. Kaya yung kinalas na po ni Lito ang tali ng ating kulungan at aalpasan na po natin si Batik. Sige Lito. Ayan po, nabuksan na ang ating pintuan. Ayan po ang ating bulugan. Pagmasdan lang po natin kung papaano siya makikihalubilo sa kanyang mga makakasama. Hindi pa po siya nakakapag-marking, kaya hindi niya pa po teritoryo itong labas. Ang teritoryo niya lang po ay yung loob na yon. Tuwanan mo na munang bukas. Yan po. Magmamarking po muna yan. Hayaan ko lang po muna siya. Mamaya po natin tuloy ang ating pag-video. Yan po, ang mga dumalaga ang lumapit sa kanya, puro alikabok. Excuse me po. Tulad din po ng dati, pag may bagong pasok, huwag basta iiwanan. Posible pong mag-away-away kasi. Pero dahil po sa lalaki ang ipinasok natin, malamang ay hindi naman nila aawayin. At mukha pong itong isa ay naglalandi na, yan po, taas ang buntot. Sumampa po siya, hindi pa marunong, sa tagilay, iriran, sumampa. Pero kandi nga po ang babaeng ito, hindi siya nagalaw. At maga po ang kanyang ari.
Kaya po ipinasok ko na siya ngayon dahil malamang yung mga unang maglalandi ay hindi tatamaan kung ganyan po ang kanyang style ng pagsampa. So babantay-bantayan po natin muna kung marunong siya at matututo siyang sumampa. So bigyan po natin sila ng kaunting privacy. Tigilan ko muna ang pag-video, pero magbabantay pa po muna ako dito sa kulungan. Hindi pa po siya naka-successful mount. Ayan, itong isa nating ubanin ang sumasampa. Dumalaga rin po yan. Ayan, pupuntahan niya po yung iba niyang dumalaga doon, pero ito lang po ang naglalandi. So matututo po yan. By the time na talagang may mga naglalandi na, ay makakastahan rin po yan. Ito naman po ay maglalandi uli bago matapos ang March. Kaya aabot pa po siya sa pang December pag umanak siya. Kasi po every 21 to 24 days ang paglalandi ng baboy. Kaya hindi naman po tamaan sa unang round ang ating mga paseserbisan, ay posible pong abutin pa yung pangalawa. Yung isa ay malapit na rin maglandi. Yon, nakabalik po yung ating naglalandi sa tabi ni Bulugan, pero hindi niya pa po pinupuntahan. Hindi pa po marunong ang ating junior boar. Iikot po yan, magmamarking, iihi para po matandaan ang kanyang teritoryo. Yun po, sinamahan niya uli yung marami, samantalang ito ang naglalandi. Kuminsan po kailangang i-guide, pero ako po for the most part, dahil bata pa naman, hinahayaan ko lang sila, tapos po ay matututo na rin. Kaya pinapasok ko lang po ng mas maaga ng kaunti, para po tulad ngayon, late Feb pa lang, ipinasok ko na. Para sa March po, ay talagang kayang-kaya niya na ang kanyang tungkulin na mabuntis po ang ating mga dumalaga. So ito pong ating bulugan na ito ay galing kay muchacho ni Jingjing sa Candelaria, Quezon. At Quezon Black, Cross Berkshire po yan. Kaya pag naging successful po yung kasta niya dito, marami po na batik na naman nalalabas sa ating mga alaga. Dahil batik po siya, batik din itong kanyang unang makakastahan kung sakasakali. Yan lang po natin kung mag second attempt ang ating bulugan. Yan po, nakatabi niya na itong ating dumalaga na ready to be bred. Yan po sila. Talagang magmamarking po muna siguro itong ating bulugan bago siya mag-try uli.
Kaya iwanan ko na po muna sila. Dito ko natapusin ang ating video na inintroduce na po natin ang ating bulugan sa mga bago nating dumalaga. Hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe. Ito po ang first successful mount. Dudugsong ko na lang po ito sa pagkatapos ng ating video. Bali, ito po ang magiging ating pangwakas. Naghintay po ako dito sa kulungan. At ayan, successful na po ang mount. Hindi ko na po tatagalan ng iwanan ko na sila. Successful po ang first mount ng ating, actually second mount po ng ating bagong bulugan.